Nabulagan ng kudeta sa Senado, si Senate President Tito Soto biglang lumutang si Senator De La Rosa para kumpletuhin ng boto para siya'y mapatalsik. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ang daming ganap dyan sa Senado at paano ba napalitan? Kasi last week pinag-uusapan natin na kumbaga kampante Senator Soto pero mukhang na blindside siya, Mean. Nako, Jiggy. Talaga namang nalunesan tayo ng pare-pareho dito sa Senado dahil talagang tama ka may ugong-ugong itong kudeta na ito, pinakamalakas nitong weekend. Pero hanggang kanina kasi, Jiggy, sa mga source natin mismong mga senador, wala namang umaamin. At kung may umamin man, sinasabi nila walang sapat na numero yung grupo nila Senator Alan Cayetano. Kaya nagkagulatan talaga kanina nung magbukas yung sesyon at agad na nagmosyon si Senator Alan Cayetano na ipabakante lahat ng posisyon sa Senado, partikular lalo kasama dyan yung Senate President dahil anya nakakuha na sila ng 13 boto o mayorya para palitan si dating Senate President Soto. At pagkatapos niyan, Jiggy, agad din namang ninominate ni Senator Amy Marcos si Senator Alan Cayetano na pumalit bilang Senate President. Let's now go to the details of the voting. After kasi mabakante yung posisyon, muna, Jiggy, nagbotohan. Ibabakante ba yung posisyon o hindi? Nanalo yung pagbakante. Meaning, natanggal na, nakudeta na doon si Senator Soto. Pangalawang botohan is sino ang uupong Senate President. So, kaya na sinabi ko, na-nominate si Senator Alan Cayetano and he got 13 votes. At kasama sa 13 votes na yan, yung mga miyembro ng minorya, of course, and then yung 4 na bumaliktad mula sa kampo ni Senator Soto. Sino-sino ba yan, Jiggy? Ang magkapatid na Senator Smart at Camille Villar, Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano. And then, may nag-nominate ulit kay Senator Soto na maging Senate President. Siyam ang nakuha niyang boto. So, obviously, talo sila. So, para sa dynamics ng Senado, kung sino yung natalo sa botohan ng Senate President, yan na ang tatayong minority leader. So for now, mukhang babalik bilang minority leader si Senator Soto at Senate President na nga si Senator Alan Cayetano. May dalawang nag-abstain, si Senator J.V. Ejercito at Senator Mig Zubiri. Ang sabi ni Senator Mig Zubiri sa kanyang maikling paliwanag, ayaw na niyang ma-identify bilang minority o majority ngayon sa ilalim ng bagong liderato, kaya mas ginusto na raw niya na mag-abstain na lamang. So balikan lang natin, ano bang nangyari? So ibig sabihin yung dating mga minorya, huwag tayong malito. Sila Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, Senator Ping Lacson, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, yung mga yan, sila na ngayon ang majority. And then yung dating majority block, sila Senator Ping Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, Senator Bam Aquino, Senator Rizon Teveros, sila na ngayon ang bumubuo ng minority block. I hope I explained it well, Jiggy. Okay, sige, next. At kanina sa speech ni bago Senate President Alan Peter Cayetano, idinidiin niya na kumbaga para magiging patas siya at sinasabi niya mahirap namang parusahan yung wala namang kasalanan o kaya mahirap namang hindi maparusahan yung may kasalanan. Pero sinasabi niya equally important yung magiging proseso. Yun yung pinaninindigan niya ngayon. So tingin mo ba paano ba magiging laro o magiging outcome nitong impeachment lalo pat nagbotohan na sa Kongreso, sabi ni Marian kanina? Natanong natin yung kabababang si Senator Tito Soto, no? Para sa kanya, naniniwala siya may kinalaman talaga sa napipintong impeachment trial kung bakit natanggal siya sa pwesto. Mukhang may kinalaman doon sa pagkukonvene ng impeachment court kung bakit inalis siya bilang leader ng Senado. Gayunman, Jiggy, tinanong natin siya, anong effect nito? Sabi niya, bilang bahagi ng minority, i-insist nila na oras na umakyat dito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, dapat agad mag-convene ang impeachment court. At natanong din natin si Senator Soto, anong kanyang nararamdaman? Was he saddened? Was he disappointed about what happened? Sabi niya, sa tagal niya sa Senado, wala nang nakakagulat para sa kanya. Lalo't umugong na ito nitong weekend. At hindi naman daw siya nasasaktan. Naiintindihan daw niya na nagbabago yung loyalties ng kanyang mga colleagues. Jiggy, kung ready yung soundbite natin kay Senator Tito Soto, siguro i-play natin. But you let me know kung hindi, I can just read siguro yung kanyang sinabi.
Sige. Wala pa, Mayan, at babalikan natin. Pero sige, pwede mong basahin muna, pansamantala. Okay. Yeah. Ito yung tanong natin sa kanya kay Senator Tito Soto, is this because of impeachment? And he said, quote, probably that's a very strong possibility because if I were the Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court. Ito yung sabi niya pa, we will insist that the Constitution must be followed by the Senate. Unquote. And then, Jiggy, sa unang speech niya, matapos syempre, nag-oath-taking na rin kanina, no, si Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatapos niyan, siya ay nagbigay ng speech at nilinaw niya, walang kinalaman sa impeachment itong pagpapalit ng liderato. I hope we have our soundbite right now. Pwede natin pakinggan itong sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Yun, Mayan, at kanina ay nakita rin ng lahat na si Senator De La Rosa ay pumasok sa Senado matapos ang mahaba-habang pagkakataon. Ito ba'y dahil para bumoto siya sa pagpapalit ng liderato, Mayan? Jiggy, kota tayo sa dami ng gulat talaga ngayong hapon na ito mula sa pagpapalit ng liderato hanggang sa pagdating ni Senator Bato de la Rosa. At sabi nga ni Senator Alan Cayetano, mabubuo yung 13 votes dahil nga rin physically, kasi alam naman natin, Jiggy, just to review it, hindi ka pwedeng bumoto sa kahit anuman, motion man yan, o pagpapalit ng liderato, o anumang panukalang batas, nang hindi ka present sa Senado. So, after 5 months, Jiggy, na absent si Senator Bato de la Rosa, ay nakita natin siyang muli kanina sa session, and I believe until now ay nasa session hall pa rin siya, at naging emotional si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, ano ba namang klaseng gobyerno ito? Dahil hindi raw siya pinapapasok sa loob ng plenaryo. Sabi pa niya, ang kanyang term ay nakipag-wrestling o nakipambuno raw siya sa mga tauhan ng NBI sa baba dahil ayaw siyang paakitin at papasukin sa plenaryo. So tinanong ko rin siya, bakit nga ba kasi siya pumasok ngayong araw na ito at yan ba ay may kinalaman dito sa pagpapalit ng liderato ng Senado? Pakinggan natin ang sagot niya sa akin, Jiggy, ni Senator Bato de la Rosa. Why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? I am a senator of this republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? But sir, may kinalaman sa pag-sir para makabuo ng numbers po? Lahat yan, trabaho ng senador. Jiggy, ayon mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano, kaya may mga tauhan ng NBI ngayon dito sa loob ng premises ng Senado ay para naman daw ihain o isilbi kay Senator Bato de la Rosa yung ICC warrant. Pero ang sinasabi, mukhang wala silang dalang physical copy. But we also got an interview with former Senator Trillanes kanina lamang, and he showed to us yung copy ng ICC warrant na anya ay kasama siya ng NBI na isisilbihan kay Senator Bato de la Rosa. And that remains to be fluid, Jiggy, because until now, bago ako tumayo dito para mag-live, galing ako sa loob, nagtatanong ako paulit-ulit kay Senator Bato, what's his plan? Hindi niya ako sinasagot. Basta ang alam lang natin, Jiggy, hindi siya lumalabas ng plenaryo. And up to what extent poprotektahan ng liderato, lalo with the new leadership, with Senate President Alan Peter Cayetano, kung hanggang saan poprotektahan sa Senator Bato de la Rosa para siya ay hindi maaresto, that is yet to be seen. At kaya hanggang mamaya andito tayo para bantayan yan. Yan muna ang latest, Jiggy. Balik sa'yo. Yan po ulat ni Men Los Baños, live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.